inside the computer, pages 10, 11 tayo. So, naka-center page siya. So, ginawa ko, pinicturean ko siya na magkasama yung page 10 and 11 para mapakita ng buo yung yung drawing. So, ang pinipicture dito, pansinin muna natin, class, binuksan animation ng 3D graphics or 3D animation ng loob ng desktop computer And then tinuturo nung dito sa book yung mga pangalan, may description ng pangalan, tapos may nakalink na linya, putlang linya, na may pulang bilog, may nakadulo. Tapos nandun nakaturo sa mga specific parts, components sa loob ng desktop na nakabukas. So sabi dito, inside the computer, all computers contain the same basic components. Basahin muna natin. Power supply. So, ATX power supply yung nandito. Yung makikita natin. Advanced technology extended yung ibig sabihin. So, power supply. A power supply changes normal household electricity into electricity that a computer can use. So, nire-rectify niya. So, yan yung pag-aaralan gagawin sa electronics na project. Pero simple na type ng power supply yun. Tawag naman doon is linear power supply. So, from AC na sinusoidal wave, ko-convert niya into DC, direct current. Yun kasi yung and then i-step down niya rin yun. Yun kasi yung current tsaka voltage na kailangan ng mga electronic components. Hard drive. A hard drive is the primary device that a computer uses to store information. So, diyan din naka-store yung OS natin, diyan ini-install. Yung mga files, di ba? Iba-iba yun. Pwedeng movie, pwedeng music, pwedeng audio, pwedeng documents, diba? Mga e-books, yan. Diyan naka-store pag sa desktop computer natin. So, prior nung advent prior nung pagdating ng mga smartphones, di ba ngayon, napaka-halaga ng mga desktop computer. Then, mahal pa siya Pero ngayon, yung nga, sabi ko, may mura dami sa mga Korean store, mga refurbished o kaya surplus store. So, pag sa bandang Ortigas, Gilmore, yan, papuntang Green Hills, may Open Pinoy. Dito sa Gilmore, yung mga Korean store, halimbawa, PC Green, nag-offer sila, student friendly. So, pag kailangan nyo din talaga ng desktop, di ba? Pag natuto nga kayo dito mabuti, nag-aaral kayo dito sa klase natin, matuto kayo ng components, matuto kayo magbuo ng PC nyo. Pag nagbuo kayo, hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. And then, makikita nyo rin na mga quality, kahit yung mga refurbished na yun, o kaya galing na sa ibang bansa na na minsan lang nagamit or seldom use na mga computers lang. Alambawa ngayon, nakita ko Lenovo, Samsung. So, bago pa halos bago pa yung unit. Yung iba na old stock lang, hindi rin nabili, pinull out. So, nakakapanghinayang naman sirain yun, di ba? Hindi naman basta idadump yun. Kaya syempre, dinadala dito sa mga country na katulad ng Pilipinas. So, ano pa yung makikita natin dito? Expansion card. Ano naman ibig sabihin ng expansion card? An expansion card lets you add new features to a computer. Dadagdagan niya yung mga katangian pa ng computer. Example daw, yung expansion card, pwede niyang bigyan yung computer ng abilidad na mag-record sa mag-play ng sound. Pero yung expansion card na tinutukoy dito, class, graphics card to na type na PCI slot type pa. Expansion slot. An expansion slot is a socket on the system board. An expansion card plugs into an expansion slot. So, yung type na nandito, kulay white to, PCI to. Peripheral component interconnect slot to. So, socket siya sa system board. So, dyan tayo magpa-plug ng or maglalagay ng expansion card natin dyan sa expansion slot. System board. So, system board, yung iba sinasabi na motherboard, pinakamalaking board na makikita natin pag bukas natin ng desktop unit. Pag inalis natin yung case, yung casing niya, yung type niya sa gilid. So, a system board is the main circuit board of a computer. All electrical components plug into the system board. Next, Central Processing Unit, CPU. A CPU is the main chip
in a computer. The CPU processes instructions, performs calculations, and manages the flow of information through a computer. So, Intel din yung tinuturo dito na processor, no? So, yan talaga ang pag sinabi na CPU, microprocessor, di ba? Central Processing Unit. Hindi yung pinakamalaking box na system unit ang tawag doon, di ba? Pinaka-casing nasa loob na lahat yun eh. Ang tinutukoy natin na CPU talaga is yung nasa loob yun, yung Central Processing Unit, hindi yung buong desktop housing, desktop casing. So, ito pa, random access memory, RAM. RAM temporarily stores information inside the computer. This information is lost when you turn off the computer. So, kaya nga, pag nagta-type tayo, gagawa tayo ng mga documents, PowerPoint, Word, or may kinocode kayo na programs, di ba? Pag importante na magsisave palagi, para just in case mawalan ng power, yung mga sinave natin, meron tayong backup na sinave natin, na-save natin siya. Meron tayong nakasave na gawa natin, di ba? May backup siya. Dati din yung sinasabi ng mga teacher natin kayo siguro sa elementary, kung may computer classes na kayo, o kaya sa high school kami, na mag-save kami sa floppy drive. Doon, pag nagta-type kami, sinisave namin kaagad doon. Pag siguro mga paragraph na yung na-type mo, save mo na kaagad. Pwede namang ulit-ulitin yung pagsisave. Ano pa yung isang tinuturo dito, or tinutukoy dito sa page 10 saka sa 11? CD-ROM or DVD-ROM drive. A CD-ROM drive reads information stored on a compact disc, CDs. So, a DVD-ROM drive reads information stored on CDs and DVD-ROM disc. Yan. CD-ROM saka DVD-ROM drive yan. Hindi pa wala pa diyan yung hindi pa diyan tinukoy yung DVD writer. Okay, pag DVD writer, pwede ka pa mag-burn, 'di ba, sa CD-ROM, sa DVD-ROM, saka dun sa DVD-ROM disc, saka dun sa mga CD recordable disc, pwede ka mag-burn. Pwede mong i-burn lahat doon. DVD writer. Tapos dati meron pa na uso na combo, tinatawag na na combo drive. Ano naman 'yun? Pwede kang mag-read ng CD saka DVD, ROM, disc. Pero pwede ka lang mag-burn sa CD recordable drive lang, sa CD rewritable. Pag sa DVD hindi ka pa pwede mag-burn. Yung dating mga sinasabi na combo drive. Hindi, meron pang combo drive, meron pa ako nun. Nasa bahay pa. CD rewritable naman, pwede kang mag-read ng CD-ROM disc din, saka pwede kang mag-burn yung CD rewritable naman. Drive bay. Ano naman yung drive bay? A drive bay is a space inside the computer case where a hard drive, floppy drive, CD-ROM drive, or DVD-ROM drive sits. So, dyan nilalagay yung yung mga floppy drive or hard drive or CD-ROM, DVD-ROM drive. Floppy drive. A floppy drive stores and retrieves information on floppy disk. So, siguro mga inabutan nyo na lang nung high school kayo is yung drive A na 3.5 inch. Okay? Yung may picture kanina na sinabi ko.